mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod. Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, 'Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.' Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, 'Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?' Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, 'Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.' Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, 'Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, lahat tayo ay may karanasan sa pagtanggap ng imbitasyon. Mula sa kaarawan, sa kasal, o sa simpleng salo-salo. Pero minsan, kahit imbitado, hindi tayo nakakarating. May iba't ibang dahilan. Abala, walang oras, o sadyang walang interes. Ganito rin ang kwento ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay nag-anyaya sa isang malaking handaan, ngunit ang mga inanyayahan ay tumanggi. At ang ilan pa'y nilapastangan ang mga mensahero. Ang tanong, ano ang itinuturo ng talinghagang ito sa ating pananampalataya at sa ating buhay ngayon? Ang handaan ay simbolo ng kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsasawang mag-anyaya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ng ebanghelyo, ng simbahan, ng ating mga pari, at ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Pero sa dami ng abala at alalahanin natin sa buhay, madalas binabaliwala ang imbitasyon. Marami tayong mas pinapahalagahan, trabaho, pera, ambisyon, o kasiyahan. Ang Diyos ay nag-aalok ng buhay na mas masagana, pero mas pinipili natin ang pansamantalang aliw ng mundo. Bakit kaya mahirap tumugon sa imbitasyon ng Diyos? Dahil ang imbitasyon ay nangangahulugan ng pagbabago. Kapag sumama ka sa handaan, hindi ka pwedeng dumating na parang wala lang. Kailangan magbihis. Kailangan maghanda. At tanggapin na hindi ikaw ang bida, kundi yung nag-anyaya. Marami ang tumatanggi dahil gusto nila ang buhay na sila ang nasusunod. Ang Diyos ay nag-aalok ng kagalakan, pero kasama nito ang pagtalikod sa kasalanan at pagsuko ng sariling kagustuhan. Mapapansin natin
kahit tinanggap ang imbitasyon ng marami, may isa pa ring pinalayas dahil hindi nakasuot ng tamang kasuotan. Ang kasuotan ay simbolo ng pusong handang magbago. Pumasok siya, pero hindi handa. Ganito rin tayo minsan, nasa simbahan, pero wala ang puso. Nasa misa, pero ang isip ay nasa cellphone o nasa negosyo. Ang Diyos ay hindi lamang humahanap ng presensya, kundi pusong buo, handa at tapat. Sabi sa huli, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Hindi ibig sabihin na eksklusibo ang Diyos, kundi may kalayaan ang tao na tumanggi o tanggapin ang imbitasyon. Ang biyaya ay libre, pero ang pagtanggap ay may kasamang pananagutan. Ano ang ginagawa ko sa imbitasyon ng Diyos araw-araw? Tumatakas ba ako? O tumutugon ng may buong puso? Sa ating panahon, maraming imbitasyon ng Diyos ang dumadaan. Imbitasyon sa pagkakawang gawa, imbitasyon sa pagpapatawad at paghingi ng tawad, imbitasyon sa paglilingkod, imbitasyon sa dasal, pero kadalasan inuuna natin ang sariling agenda. Ang talinghaga ay hamon. Huwag nating ipagpaliban ang imbitasyon ng Diyos. Baka darating ang oras na sarado na ang pintuan ng handaan. Mga kapatid, ang buhay ay parang imbitasyon araw-araw. May mga pagkakataon tayong magdesisyon para sa Diyos o para sa sarili. Ang Diyos ay nag-aalok ng handa ng kaharian. Hindi natin kailangang bumili ng ticket, mag-ipon ng points, o magbayad ng malaking halaga. Libre ito. Ang hinihingi lang niya, isang pusong handang magbihis ng pananampalataya, pag-ibig at kabutihan. Hindi bukas o sa susunod na linggo, kundi ngayon. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na maging bahagi ng kanyang handaan, ang misa, ang Eukaristiya, ang kanyang kaharian. Huwag na nating ipagpaliban pa, mga kapatid. Tatanggapin ba natin ang imbitasyon at susuotin ang damit ng bagong buhay kay Kristo? Tanungin natin yung sarili natin. Tayo po ay magnilay. Kapag naririnig ba natin ang imbitasyon ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, sitwasyon o panalangin? Paano natin siya tinutugunan? May pasasalamat at pusong handa ba? O may pag-iwas o pagpapaliban? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong walang sawang imbitasyon sa aming lahat. Patawarin mo kami kung minsan mas pinipili naming baliwalain ka kaysa sundin ang iyong tawag. Damitan mo po kami ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa upang maging handa kami sa iyong handaan. Naway sa bawat araw ng aming buhay, piliin naming sumagot ng oo sa iyong imbitasyon. Amen. Pagpalaan kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.